Gaya nung pinangako ko kahapon, pag-uusapan natin yung babaeng kwan. Kasi talagang matindi rin ang kapangyarihan ng mga kwan na yan eh. Pero bago tayo tumuloy doon eh, gusto ko muna mapag-usapan natin itong kwan eh. May nag-message kasi sa akin na sobra na daw ang panlalait sa akin ni kwan, ni Utabi. Yung Utabi na yan, yung grupo nila, yan ang nag-aalok sa akin ng 7% sa bawat account na pipirmahan ko. Masama ang loob nila dahil hindi ako pumayag. Hindi naman akin yan eh. Bakit ako kukuan? Tao ng mga Marcos yan. Yung Utabi na yan. Ang tanong ko nga sa kanya eh, saan mapupunta ngayon yung 93%? Ang sabi niya sa akin, sapat na sa iyo yan, malaki na sa iyo yan, 7%. Eh, ang gusto nila magpatuloy na naman ng kanilang mga pagnanakaw. Idadawit pa nila ako. Paano itong itong mga mahihirap? Eh, kanila yan. Hindi ko lang mawari kung siya si Belvis eh. Kaya sabi ko nga sa kanya, gusto nyo kayo na naman magpatuloy na naman ng mga kwan na yan. Eh, nagkwan na kayo eh. Nagsawa na kayo ng kwan, hindi pa ba kayo kwan? Kulang pa ba yan, mga pinakinabangan ninyo? Kasi yan ang kwan, noon ko pa sinasabi yan. Yung communication tower dyan ng China, yan ay ginagamit nila sa pandaraya sa eleksyon. Hindi ako kwan eh. Wala akong alam tungkol sa mga computer. Pero napakadaling hulihin eh. Dahil siguro na hindi nila ako mapapakinabangan, eto, tinira ako. Kaya matagal-tagal ako hindi nakapagsalita, nakapag-vlog. Eh, alam ko kung sino tumira sa akin, yung putang inang anak ni Marcos na yan eh, sa pamamagitan ng black magic na kinuha nila. Yan, kaya ngayon si Kumar, yan ang nagbigay kung wari sa kanya ng pera. Pero yan, mga nahak nila yan. Magagaling sa computer yung mga yan eh. At yan, sino Utabi, ang nag-blablak sa akin. Pagkatapos sasabihin nila, bakit ko sila blinak eh? Anong mali ko pa kung paano mag-block ng mga computer? Kaya nga, ganito ang ang pandaraya eh. May isang lugar sa Cavite, ewan ko kung ito sa General Trias ito eh, na siya yung mga kandidato na nagbayad sa Comelec upang manalo ay doon nila iniipon. Pagkatapos ipapadala nila sa China. Doon naman sa China gagawa sila ng program kung paano ma-distribute yung mga boto. Ngayon, pag naiayos na yon, bago pupunta na yung ng China, ipapadala sa communication, sa pamamagitan ng communication tower ng China dito sa loob ng military. At yung sa military naman, yun ang magpapadala doon sa Salinas. Ito nga si Belvis, kasi nahuli ko yan eh. Sabi nga niya, hawak nila sa leeg si BBM. Siguro dahil masama ang loob nila, hindi nila ngayon mapakinabangan na itong mga kayamanan na ito. Kaya ginaganyan nila ako. Kaya wag na ninyong patulan yan. Nagkukuhan lang kayo ng laway niyan. Hindi ko na nga pinapatulan yan eh. Ayaw niyang aminin na sila nag-alok sa akin ng 7%. Eh kung ako swapang sa pera na katulad nila, katulad ng mga Marcos na yan,
kakagatin ko yan. Mantaki mo, wala akong hirap, pipirma lang ako. Pagkatapos mapirmahan, 7%. Pero hindi ko ginawa yan. Dahil nga gusto kong makatikim naman itong mga mahihirap ng konting kaginhawaan. Kaya natatawa ako sa kanila Kaya i-block na lang ninyo yan. Walang kwentang tao yan. Dahil yan, tinamaan na yan sa akin siguro nakarecover na naman dahil ang sabi ko, unang kanya, mga mahal mo sa buhay ang natatamaan, yung pinakamamahal mong anak. Kaya nga sabi ko, tignan natin ang galing mo ngayon. Matagal hindi nagkwan yan Siguro nakarecover na naman. Pagkatapos yung pandaraya, wala na silang wala nang maibigay sa kanila itong mga Marcos. Kaya ang singi lang ngayon dyan, pag congressman, 500 million. Pero nung na yan, kinausap na ako ni Banjo. Banjo Villanueva, tiga Parañaque. Pare, kung may kandidato ka na gustong manalo, 5 milyon, kanya. Lulusot yan. Hindi ko lang pinapansin dahil anong pakialam ko, hindi nga ako bumuboto Puro, wala namang matino dyan, puro magnanakaw hindi ba? Sila ngayon ang nagtatakipan na. Ngayon, ikuan ko na ngayon yung sinasabi kong babae na nakaharap ko na inalay siya. Kasi, ang kataas-taasan Diyos ay hindi naman niya manunukso sa atin Ang kanyan, ang gumagawa niyan, demonyo. Kaya ng milagro. Ang kanyan, ang gumagawa ng kanyan, demonyo. Kaya nga sabi ko, sa bawat milagro nangyayari, ay nakukuan yung laging kasama dyan si Satanas. Dahil si Satanas man, nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Kaya nga, yung babae na yan, ay mula bata naging sakitin. Hanggang sa dumating yung panahon na sinabi na ng tatay niya, kasi napakagandang bata ito parang Arabo Sabi niya kung sino makapagpagaling sa anak ko, doon ako sasali. Yun. Kaya yan ang nangyari. Inaalay siya ng kanyang ama. Pero hindi mo din masisi yung ama. Siyempre anak niya yan Mula bata daw, pinagkakagastusan na niya hanggang sa paglaki niya Hanggang sa panahon na sinusumbat sa kanya ng kanyang ina. Kasi nung unang kita namin, ito, hindi ko na babanggitin kung saan lugar Nung unang kita namin, parang nagitla siya dahil ang sabi niya sa akin, ang sabi daw niya doon sa kanyang kapatid na parang may imahe yung mata ko. Pagkatapos, yung kulay ko daw parang makintab na parang tanso. Sabi ko, hindi na ako kumibo. Ngayon, sabi ko, papatungan kita ng kamay. Pero pagpatong ko ng kamay sa kanya, tinanong ko sa kanya kung may naramdaman, wala. Ano ngayon nararamdaman mo? Parang may nakataklob sa kanyang ulo. Hanggang balikat. Kako. Ganun ba? Sige. May pupuntahan muna ako. May pinuntahan kami doon sa Sisong, Pangasinan. Yung liblib ito liblib sa kabundukan na ito
yung kwan ng La Paz ay La Luz. LA, magkahiwalay yan, LA, Luz. Kasi yung la sa salitang Kastila ay yun sa English ay di. Kung di ka sa wikang Tagalog, ang. Ay isang kwan yan. Di isang kung lalaki, L, kung babae, La. Ngayon, napuntahan ko yan. May ibinudbud ako doon, may kinuha ko. Pagkatapos, isinunod ko itong kwan na Emmanuel. Humiwalay daw dahil sobra na daw sila, kaya humiwalay, itinayo yung Emmanuel. Ngayon, nung maitayo yung, nung maayos namin yun, punta naman kami sa Burawen. Doon ko, meron lang akong binudbud doon. Pagkatapos uwi na kami. Nung mabuti nga, may sasakyan yung kasama ko eh. Na kung kundi, talagang ang layo. Talagang liblib na puok na. Ngayon, nung nandoon na kami sa bahay nila, sabi ko, pare, lalarga ako. Habulin ko yung kabilugan ng buwan. Kasi June 11 yun, ay June 10 eh. Yung kabilugan ng buwan kako. Pero napakaraming sagabal yung pagpunta ko, pagluwas ko. At yun na nga ang kuwan ko, dahil nga mahirap ninyong paniwalaan nito eh. Ako ang nakahuli ng gintong baka doon sa Paracali. Yung gintong baka na yan, nung nagpasama ako doon kay David, na kaibigan ko doon sa ilog. Sabi ko, sama mo ako sa doon sa tuyong ilog kako. Di nagkikwentuhan kami. Habang nagkikwentuhan kami, may narinig kaming rumaragas ang baka. Ang tulin. Ayan na, sabi sa akin ni David, dapa kako. Pagdapa namin dalawa, parang hangin lang na dumaan. Pagkatapos papuntang timog, timog. Ngayon, yon ang inumpisang kong hanapin na. At yan, nahuli ko sa Paracali. Ngunit dun sa Paracali, nung bumalik ako doon, dahil meron akong kailangan mga mailagay, at kailangan pakuan. Habang bumibili ako ng pako doon sa hardware, may isang babaeng lumapit. Ang sabi niya sa akin, ako, labandera, naglalaba ako. Ngayon, maski nag-ano karami ang labahin ko, ang upa ko 20 pesos. Tinignan ko, parang kasi susunod-sunod sa akin eh. Para matigil na, binigyan ko ng 15 pesos. Ngayon, habang naglalakad ako, sinundan na naman ako. Inuulit na naman yung salita niya. Ako'y naglalaba, pero ang upa ko, 20 pesos lang, maski nagaano karami. Ngayon, ang kinuha ko naman na, ay kako. Di ang ginawa ko, upang makuha na siya, dinagdagan ko ng 7. Kaya yung 22. Ngayon, bakit 7? Ang dinagdag ko, hindi 5. Kasi, ang lilinisin dyan, yung nasa awit 119. Yan ang napakahalaga na hindi ninyo alam. Ako, laman, pero yung mga nakakasalamuha ko, mga spiritual. Ngayon, yung 119 na yan, lilinisin sila. Kaya bali 22 yan. Doon sa 119, awit 119. Ngayon, kung may kwan ninyo, may pelikula diyan noon doon sa kwan ng German eh. Yung gera sa Germany noon, na may pelikula na ganun, na tungkol doon sa isang piloto, na isang napakahusay na German pilot, na ang kwan niya,
Catch-22. Yan ang title nung kwan na yun. Yung pelikula na yon. Kaya diyan ko'y binatay. Yung 22. Kaya sila lilinisin ngayon. Hindi lang si Jehovah, hindi lang si Yahweh. May isa pang dahilan kung bakit sa Camarines Norte naman ako napunta. Hindi doon sa Paracale. Kasi nung kwan na yun, gipit na ako eh. Hindi ako nakasakay ng last trip dahil napakaraming pasaheros. Puro mga kwan. Ayaw nila magpatayo. Sabi ko, magsasakripisyo na ako magtayo. O di kaya, upuan ko na lang yung bag ko. Maglupasay na lang ako. Bawal daw. O di, wala so kailangan sumunod. Yun ang patakaran eh. Hindi naman natin pwedeng kuanin yun eh. Di, ngayon, nagpaumaga ako, alas 4:30 yung first trip. Papuntang Camarines Norte. Itong June 11 lang na ito, nandoon ako. Pagdating ko doon sa labo, tinitignan ko, kung pupunta ako ng Paracale ako, alanganin. Ngayon, ang sabi sa akin, hindi mo kailangan pumunta ng Paracale. Diyan lang sa kwan. Diyan lang sa labo. Ngayon, may mga ginawa ako doon. Dahil doon, natatagpuan yung isdang putol. Pero yung isdang putol na yan, sumasabay, malaking isda eh. Halos kasing laki ng bangkayan eh. Na hindi maliit, kundi mahabang bangka. Yung D4 na makina. Ganon. Ngayon, yung putol yun. Yung buntot, wala. Yung ipagtanong ninyo dyan sa mula sa Kalawag hanggang doon sa Sabang. Kasi sumasabay daw kuminsan yung isdang putol na yan eh. Ngayon, ang kuwan ko doon sa ilog ng Labo, doon yan naglalagi. Kaya doon ako, may mga linagay ako doon. At mabuti naman, bago alas 5, natapos ko ang trabaho ko. Kaya nakakuan ako. Hinabol ko yung trip sa kuan. Pumunta ako ng Dait. Kaya may sulat ako doon sa Dait. Yun ang ngayon, nakawala na yun. Kasi yung Dait, kung kukunin mo yung Dait, yung D at saka T, tanggalin mo. Yung A at saka E, yan ang initial ng kataas-taasan. Yan yung alip doon sa 119. Oh. Nakukuha na ninyo. Nung nakasakay ako, kasi ako hindi sumasakay sa aircon hanggat may ordinary. Kasi mahirap eh. Nagkukuan, katulad dito, inaabangan ako ng mga intel. Tatawanan ko lang sila. Hinahanap nila yung pako kung anong ginawa ko. Di naman nila alam. Hanggang sa naguguluhan na lang sila. Tawa-tawa lang ako sa kanila. Ngayon, nung dumating ako ng Maynila, alas 4:30, yung yung cellphone ko, masyadong lobat na. Nag-charge mo, nagantay ako ng konting panahon na makasingit doon sa, nag-charge doon sa istasyon, doon sa Super Lines. Di ako, nag-aantay ako. Yung nga sabi sa akin noon sa matanda, ano sa palagay mo kanya? Makakalaya si Duterte? Hayaan mo na yan. Yan. Buti mablok na yan doon kako. Di, nagreklamo siya sa akin. Bakit daw ganun ang kwan ko? Samantaling ang dami daw kawatan na kanyang yung mga napatay naman daw niya, mga kawatan. Mga kwan. Sabi ko sa kanya, yung mga kawatan sa gobyerno, may namatay ba? Wala. Kasi kasabwat din siya. So,
kawatan sa gobyerno. Oh, kaya kaya yun ang kwan nila sa akin na pagkatapos minura ko siya. Utang ina niya, kakong Duterte na yan, binenta tayo sa Pilipinas, pagkatapos ginojos ninyo yan. Sasabihin nyo, ay, ang kayang-kayanan lang niya, yung mahirap, ay bakit ako? Minumura ko din siya, hindi niya ako kaya. Oh, mahirap ako, pero hindi niya ako kaya. Matagal ko nang minumura yan, pero hindi niya ako kaya. Kaya nga sabi ko sa kanya, gawin nyo, kung kaya nyo. Gawin niya. Kaya yan, hayaan mo na mabulok yan doon, walang silbi yan. Mantakin mo, ibenta tayo sa China, pinagkapirahan tayo ng animal na yan. Pero kayo, dinudiyos ninyo yan. Ang lakas ng salita ko, minumura ko siya. Nakikinig yung mga tao. Hindi ako nangingimik ako. Pag ako'y nasa katwiran, ang kanong iba, tahimik lang, pero nakikinig. Ngayon, nung higit na kalahati na yung charge ng kuwang ko, kinuha ko na, lumarga na ako, bumiyahe na ako na mapunta doon sa lugar ng babae. Pero doon pala sa kwan, sa isang syudad doon sa Central Luzon, na kwan ko yan naramdaman ko na, dahil sabi ko, antayin niya ako doon, una na siya, antayin niya ako. Para maramdaman ko kung may kung may dadamputin pa ako. Ayun, ang sabi, nanginginig daw yung katawan niya, ayun, may dinampot ako na kwan. Pagkatapos tumuloy na ako ng kwan, nagkita kami doon sa usapan namin. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, tayo na doon sa tirahan mo at doon tayo mag-usap. Tayong dalawa lang para makwan. Ngayon, nung nakarating na kami sa kanila, di pinatungan ko siya ng kamay. O, may naramdaman ka na? Oo, kanya. Ngayon, yung naikwento niya sa akin yung mga nakaraan niya. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw, huwag ka magagalit, kako. Pero ito totoo, itong nangyari na ito, kako. Yung wala kang kanang suso, kako. Sabi niya, tignan niya yung suso niya, meron naman. Pero sabi ko, parang biniro ko lang na bawal naman kasi sa akin humawak ng katawan ng babae hanggat maaari. Lalo na yung dalaga o hiwalay sa asawa. Kaya sinabi ko sa kanya, hawakan ko. Huwag kanya. O sige, hawakan mo. Pag hawak niya ng ganun sa kanang suso niya, sabi niya, bakit wala naman akong suso kanya? Wala akong nararamdaman. Yan ang sinasabi ko. Yan ang ginagamit sa iyo. At yung walang suso na yan, yan yung nasa Iloilo noon na commander ng MPA. Yan si Commander Ligaya. 2 beses kami nagkaharap na yan. Hindi ko sasabihin kung saan lugar yung una, pero kasi noon, magkatabi kami ng upuan, sabi niya nung pagdating sa checkpoint, akbayan mo ko. Sabi, bakit kita akbayan? Hindi naman kita kaano-ano, kako. Baka mamaya, kung ano pang mangyari sa akin, yan, gawa mo niyan. Hindi, wag kang mahiya. Ako nga may sabi, akbayan mo ko. Yung pala, siya si Commander Ligaya. Sinabi sa akin nung kakilala ko na nagsama sa akin doon. Pagkatapos, nagkita uli kami doon sa, pero matanda na siya nung pangalawang pagkikita namin doon sa Norsagaray. Doon sa kabundukan doon. Pagkatapos, nung nagpaalam siya, biglang nawala, nakita namin yung saya niya, naiwan doon sa bangin. Kaya yan ang kuwan ko. Ngayon, nung sabihin niyang gano'n, na wala siyang suso, yan ang ginagamit sa iyo. Para kuwan. Ginagalaw ka ng mga espiritual. Parang nagdududa siya. Siyempre, natural lang yun Sabi ko, pag hawak-hawak nila yung suso mo, bumibigay ka, nawawala yung diwa mo. Ngayon, sabihin na natin, wag na natin kunin yung kabastusan. Nag-i-enjoy ka rin, kako.
Ngayon, naikwento nga sa akin nung kapatid niya na meron daw lumalaki yung tiyan niya. Pagkaraan ng 3 araw, mawawala na yung paglaki ng tiyan niya. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Nagkaroon ka ng 15 anak na maghahasik dito sa Bayang Banal kung hindi ko napigilan yan. Kaya yung mga Marcos na yan, tignan ninyo, nag-uumpisa na kasi mayroon akong daladalang mga bato. Inayos ko, pinakita ko sa kanya. Yung una, kako, tignan mo nga kung ano nakikita mo sa una. Pating kanya. Okay. Yung pangalawa, bungo. Kamatayan. Yan ang maghahasik ngayon ng kaguluhan dito sa Bayang Banal. Ngayon, yung sinabi ko nga Lalos, LA, ang Los, yan ay Luzon. Yan ang bahay ng Diyos. At bilang kwan yan, yung sa 32 yata, yung 28 yun, yung panaginip ni Jacob sa Genesis, yung akyat panaog ang mga anghel sa ulunan ng mga tao. Ngayon, yung kwan na yan, ang pangalan niya nung una pa man ay Los. At ginawa ni kwan na Bethel. Ngayon, kaya Bethel bilang palatandaan. Ano ba ang Bethel na? Hindi ba yung ginagamit sa nganga? Kaya yung kwan na yan, yung hagdan na patungo sa langit, ng puno na sa lupa at yung dulo na sa langit. Yan ay yung rice terraces. Doon sa nung minisyon ko yung rice terraces na yan, nagpakita sa akin yung napakalaking lalaki na talagang malaki ang katawan na naka-attire ng warrior talaga. May sibat pa eh. Tinignan ko, puta ito kako. Kaya kung sibatin ako nito, laki-laki ng sibat niya kako. Pero yan, nakuha ko lang. Kasi pangalawang beses ko pinuntahan yan eh. Yung una, mga linapag ko yung mga anting-anting na sinunog ko eh. Doon sa rice terraces. Pero hindi ko na makita yung lugar na yon. Pero nakita nga dahil sinita ako noon eh. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi sa akin, hindi kasi nautusan ako, tignan ko daw itong kwan na ito, kung paanong structure ng pagkagawa, bakit napakatagal, hindi nasisira kako. Sabi niya, pumunta ka doon sa first door. Doon ka, kwan, yan, daan na yan, pumunta ka doon. Di, salamat ka, nagpasalamat ako sa kanya. Di, pagbaba ko, yun na nga. Ngayon, kaya ako nagpunta doon sa Kwampa. Yung panahon na yon, yung may sulat ako diyan kay yung PNB kwan eh. PNB Naga eh. Ay PNB Dait eh. Yun ang kwan ko. Kaya kung kwan mo, nandun yung initial niya. Ngayon, nung kwan sa akin, pinakita niya yung mga picture niya. Kako, hindi naman ikaw yan ah. Ang layo sa mukha mo. Ako yan. Paano ikaw yan? Hindi, ako yan. Pagkatapos, tinawagan niya yung kapatid niya. Sinabi nga na yun, siya nag-asikaso doon sa bunsong, yung pangalawang anak nung kakilala ko na kwan siya. Kaya hindi ko mapahindian eh. Dahil kakilala nga eh. Ngayon, nung kwan na yan, kako, di may ginawa ako. Nung mapatungan ko ng kamay na ganyan, sabi ko sa kanya, kunan mo nga litrato ang sarili mo. Di kinunan niya. Yung front view, tingala mo ng konti. Tingala mo ng konti. Iyuko mo, pero steady lang yung cellphone mo. Ako, ganon. Pagkatapos yung side view na mukha mo, pagkatapos yung 45 degrees, ganon din sa kaliwat kanan. Pagkatapos, tignan mo maigi. Nung makita niya,
Siya na yun. Yun ang sinabihan ko siya. Bago nilalang ka na. Oh, mapalad ka. Bago nilalang ka na. Huwag ka nang gagawa ng hindi tama. Yan ang naging kwan. Kasi kaya ako napunta pa sa diet dahil yung salita nga ni kwan ni salita nung kaibigan ko, ito nga si Amigo Uli. Tatlo kami ang amigo dyan Yung isang amigo Banay, yan ang pinagwi-withdraw ng Iglesia ni Cristo ng pera doon sa Central Bank na nag-aantay lang ng go signal. Itong kwan. At yan, ang binibigay niya, siya nagbibigay ng puhunan doon sa kwan. Doon sa mga e-card, mga kwan. Mabuti na't hindi kami nagkita sa Aurora. Iniwasan din niya ako dahil natatakot siya sa akin dahil mumurahin ko siya Dahil may usapan kami na kako, ang kwan natin, tumulong sa mga mahirap. Putang ina yan. Kung hindi makabayad yung kwan, hindi na umaalis doon yung naniningil. Kaya diyan siya nakikinabang ang mga iglesia. Kaya alam nila yan. Kako. Kaya ito naman si Amigo Uli, siya nagsabi sa akin, may platinum dyan sa Camarines Norte, pero hilaw pa. Hindi pa pwedeng anihin kanya. Yun na nga. Kaya nung kwan na yan, nabuksan ko na yung mga account dyan. Pero hindi nila pwedeng galawin yan. Yan, una, yung PNB, Daet. At ito namang kwan na ito, yan dalawa na yan, MPE yan At nagtayong sabi niya sa akin ni Amigo Banay, magtatayo ako ng kanya, ng foundation, yung Golden Harvest. Maganda kako. Saan ka kukuha ng pera? Meron daw magpupundo. Kasi yung kwan na yan, si Amigo Manay, ay kwan din hawak yan ni McDougall yung head ng CIA noon dito sa Pilipinas. Kasi nakaharap ko na rin si McDougall pero ako, hindi ako masyadong nakikikwan sa kanila. Makipagkwento, ano. CIA yun. Yung sinasabi Australiano siya, pero hindi. Amerikano siya. Kaya, yan ang mga nangyari nitong kwan. Ngayon, nung pag-uwi ko, siguro naramdaman na nila na kasi yung simbahan na itinayo ay yung ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Yan ang ipapaliwanag ko na susunod. Dahil talagang pinahirapan talaga ako. Akala siguro, lagi tuwing alas 12 mag-LBM ako. Pagkatapos sa bandang alas 7 o alas 8, mag-LBM na naman ako. Pero hindi ako kumakain ng pakunti-kunti lang. Kung hindi pa ako nagsuka, hindi pa nupan. Ngayon, may ginawa ako, ayun, hinahanap nila. Kasi yun sinabi kong ganun. Kaya yung BBM ngayon na yan, si Joey De La Cruz, siya ang may pakana ng black magic para perwisyuhin ako. Akala niya siguro makukuan ako, manghihina ako. Eto, malakas pa rin ako. Ilang araw na akong hindi kuan, patikim-tikim lang ng pagkain. Wala nangyayari. Kaya yan na ang kuan. Ngayon, bukas ko ipapaliwanag. Titignan ko kung nagkuan ko. Baka kasi may pagitan na isang araw kasi bago ako magsalita. Pero titignan ko lang kung makakaya ko. Sige na.